itong proceedings ng June 3 ay legal and valid. No? And therefore, isa lang ang Senate President pro tempore at isa lang ang acting Senate President. Pero totoo na merong dalawang grupo. No? Yung grupo ng majority na merong 12 votes at yung grupo ng minority na merong 10 votes. Ayan. No live stream tayo, guys, ha? So we can... Morning. Sige, start na natin yung with the first question, JV. For the first Miss Sally po yung ano po, first. But first of all, pasensya na guys kung hindi ako nakaka-reply kaagad sa mga questions. I've been busy lately with to make sure yung operations ng Senate ay tuloy-tuloy, especially yung sweldo ng tao. So just to give you some updates today, na fully transfer na ng Land Bank yung signatures. So I'll be signing the signatures saka yung ADA, yung automatic debit arrangement. Parang ano yun pinapadebit yung account natin for various expenses. So today I'll be signing checks and the ADA specifically for the incentives ng mga empleyado, yung efficiency incentive na i-release na natin within the week. Yung Agerte, which is a benefit na i-release natin this week. And yung MOE ng senators' offices, no, para maka-operate na sila. So, pepermahan natin na within the day itong mga incentives, operations, and benefits and ibibigay na sa Land Bank para ma-release na ito at mabigay na sa mga empleyado. At yesterday, napermahan ko rin yung promotions ng 8 na mga empleyado natin. So today, this week or next week, we'll be issuing the promotion. So meron tayong na-promote na 8 na empleyado duly screened by the promotions board. So I've been really busy to make sure na yung mga yung welfare ng tao, lalo na sweldo and benefits tuloy-tuloy because yun ang commitment natin sa ating mga empleyado. Just to give you guys an update. Kaya lately I've been learning the processes kasi importante malaman yung mga processes para malaman mo kung saan yung bottlenecks at saan na iipit yung dokumento. But okay na yan. Yesterday naayos na namin and today na finalize na. Malino ba yun? Did you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, start na tayo. Ate Sally. Okay, sir, good morning, Acting SP. Sir, una muna, naka-heightened security measure yung Senate, work from home starting today. Gaano po ba kaseryoso yung banta sa seguridad ng Senado at NBI lang po ba yung may ganitong intel report o maging iba pang security agency at identified po ba yung mga sangkot o nasa likod nito? Yung banta sa Senate? Well, Sally, lahat ng banta, seryoso natin, especially sa mga ganitong sitwasyon. Meron din akong nabasa at nakukuhang mga intel na merong mga rallies gagawin sa June 12, particularly sa Malacanang. Daan nga ako sa Malacanang, nag-set up na rin sila ng barricade doon. So yung mga ganitong intel information, sinuseryoso natin because yung situation ay medyo tense. And inutusan ko ang ating Sergeant-at-Arms to already coordinate with NBI and also the various intel agencies para ma-validate. No? Kasi marami tayong intel agencies. You have NICA, you have ISAF ng Army or ng military, PNP, may sarili din silang intelligence agencies. Ang NBI, meron din silang intelligence network. So ito ay nagko-coordinate rin kami at NICA ang nagko-consolidate ito. So si Sergeant-at-Arms today and tomorrow will be coordinating with all of these intelligence agencies para ma-validate at malaman natin. But in the meantime, we have to take this seriously dahil ang aking priority ay safety ng mga empleyado, members of the media in the Senate, and of course the senators. So we have to take precautionary measures para masigurado natin yung kanilang safety and security.
Sir, dun sa intelligence information, identified kung sino yung mga involved, sino yung nasa likod ng banta sa seguridad ng Senado? May mga personalities na na-mention ang NBI. But hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. So we're cross-referencing it also with other intelligence agencies. Mhm. And then my second question, ibinasuro niyo po yung alok ni Senator Alan na power sharing. Handa pa po ba kayo na makipag-usap sa kanya? Ang advice po na Malacanang, huwag magtiwala kay Senator Alan. At any comment po doon sa sinabi niya na dalawa daw yung Senate ngayon, Senate of the Philippines at Senate of Malacanang? There's only one Senate, no, yung Senate of the Philippines. At nakita naman natin yung proceedings nung June 3 na nag-elect ng isang Senate President pro tempore at nag-designate ng isang acting Senate President. So, yun ang rini-recognize ngayon ng ng mga ibang branches of government tulad ng House of Representatives. Nakita natin na si Secretary Reyna ang represent sa Senado at of course ang executive branch. Dahil ang executive branch yan tayo nakikipag-coordinate sa maraming bagay from legislation all the way to operations. And throughout the weeks, no, maraming lumalabas na mga pahayag ang iba't ibang legal experts and legal luminaries, ang Integrated Bar of the Philippines, Association ng Law Deans, nag-issue din sila ng kanilang statements at marami pang mga ibang luminaries. No? So itong proceedings nung June 3 ay legal and valid. No? And therefore, isa lang ang Senate President pro tempore at isa lang ang acting Senate President. Pero totoo na merong dalawang grupo, no? Yung grupo ng majority na merong 12 votes at yung grupo ng minority na merong 10 votes. So open pa po kayo na makipag-usap kay Senator Alan Cayetano, sir? Sabi ko, Sally, open ang aking pintuan para sa lahat ng senador at open naman tayo sa pakikipag-usap. Of course, this last few days, medyo busy tayo with all of these operational issues. Ang importante kasi, empleyado eh. At maraming agam-agam na hindi sila makakasweldo, baka madelay na matagal. So yun ang binigyan ko ng priority this last almost 5 days. No? Dahil maraming kakausapin na departments at maraming kakausapin na mga offices inside the Senate. So pagsasaya lang po ba ng oras yung nagpapalabas pa ng memo, Senator Alan Cayetano bilang Senate President na hindi na naman po siya kinikilala ngayon? Well, nasa kanya yan, no? It's up to him kung gusto niya maglabas pa o hindi. Akin, ang pinaka-importante lang tuloy ang operations. Walang madidelay na sweldo. In fact, ang benefits, advance nga ang pagbibigay natin. Even promotions, advance rin. No? So, makikita nyo yan no? In the next few days. Okay, thank you, sir. Thank you, Sally. Next natin, Mean. Hi, sir. Good morning, Maan po. Sir, alam ko nasagot nyo na kahapon but we just need din categorical soundbite especially for TV. Sir, yung kay Senator Alan na sinasabi niya na offer niya sa inyo na pwedeng dalawa kayong mag-sign sa mga dokumento, basically sharing some of the responsibilities since he's still claiming to be the Senate President. Ano po ang sagot niyo dito, yung straight na sagot niyo dito, sir? There's only one Senate President pro tempore. There's only one designated acting Senate President. And therefore, since tayo ang Senate President pro tempore and designated acting Senate President, gagampanan natin yung ating trabaho. No? At sisiguraduhin natin na hindi mapuputol ang operations ng Senado. At of course, yung coordination with the House of Representatives and other agencies. Yun ang aking mandato. Did you write back to say na you're rejecting his offer? May ganun pa ba? O ito na yon kung ano yung pronouncement nyo sa media? Yun yung pronouncement ko. At of course, I also wrote yung former secretary, si Montales, sir. Montales na Montales. mag-turn over na ng dokumento. And in fairness to him, no, he wrote si Secretary Ray na magto-turn over siya ng mga dokumento to Secretary Ray. So nagsulat siya kay Secretary Ray, nakita ko kahapon, na magto-turn over na siya ng mga dokumento.